Welcome back sa aking YouTube channel mga ka-MVP. And ngayon may pupuntahan tayo. Ito ay isang edible organic garden na talaga namang napakaganda. And pupuntahan natin yan dahil gusto nating matuto sa mga organic gardening. And tutok lang mga ka-MVP, samahan nyo ko. So ayan, nandito na tayo sa Organico. Yan, Organico. And ito yung Giginto Edible Organic Garden. So tingnan nyo sa entrada pa lang ang ganda na. Nakaayos na siya. And ayan, kita nyo. So ganda. Wow. So ayan mga ka-MVP, nandito tayo ngayon sa Organico Edible Organic Garden ng Municipality of Giginto. And check natin yung mga kung ano yung nasa loob nito. And nowadays talagang kailangan nating magtanim ng mga halaman, lalo na nung pagkatapos ng pandemic. Nakita nyo naman yung talagang hindi tayo makalabas at kailangan natin ng pagkain. And isa sa nakatulong sa atin ay yung organic gardening na ginagawa natin para makasurvive doon sa mga pangangailangan natin, dahil importante sa ating yung pagkain and essential ito sa buhay ng tao. Kaya dapat na matuto tayong magtanim ng mga gulay, mga edible vegetable or garden, at para makakatulong sa atin sa future, o di ba? So simulan natin, tingnan natin kung ano nasa loob. Tara, samahan niyo ako. Natin dito makikita nyo na meron ditong ano ba to, hituan, hito yung nakalagay dito. So ayan, dito sa kabila hito, eto yung mga maliliit na hito. Tapos dito naman sa mga gito malalaki na. Ba't parang wala? Hindi natin makita, no? Sabuyan kaya natin ng pagkain. So eto mga maliliit na mga hito. And dyan malalaki na kahit wala na dito pa pakawala. Oh, ayan. So may mga hitoan dyan sa parang hanging bridge na ito. Ayan, pagpasok naman natin dito makikita nyo yung iba't ibang mga gulay. So ito, alugbati. Grabe, ang ganda pala ng mga gulay ng alugbati. Oh, tingnan mo. Ano ba to? Ito ba yung bunga ng alugbati? Yeah. Bunga to? Ito yung kinakain? O kinakain sa alugbati? Ano ba kinakain sa alugbati? Dahon. Ay, mga dahon. Ito mga to, ano to? Bulaklak? Bunga. Ayan, galing. So ayan, may mga alugbati dito. Ayan. Wow. O, tapos meron sila dito mga seedlings ng ano to? Pecha, ano to? Parang ano yung... Ito po mga pechay po yan, yung mga nakalagay po. Ito? Opo. Tapos meron sila ditong... butchoy po yan. Ito? Butchoy. Ito po butchoy. Ito? Opo. Butchoy. Pero parang mga repolyo, no? Opo, pechay po yan. Pechay. Parang repolyo po yung dating. Oo nga, parang repolyo yung dating, pero pechay siya. So, ayan. Tapos meron sila ditong, ito ay ampalaya. So, ampalaya. Ang ganda. Ito repolyo? Hindi, butchoy nga daw yan eh. Ampalaya. And ayan, meron sila ditong mga eto, ano to? Pipino ba to? Ano to? Ay, ano ba to? Patola. Patola, oh. Yan nakabalag, no? So ano yung patolang may gilit to? Ito mga kamote. Patolang may gilit. Kamote, bali. So may mga nakasabit dito. Ito ay mint. Parang mint to. Ayan.
Dami. Tapos meron din silang ano to, yung tanglad. Lemongrass. Citronella pala. Lemongrass. Citronella or tanglad? Tanglad, ayun tanglad. Ito yung tanglad, ito citronella. Ano pagkakaiba ng tanglad tsaka citronella? Para parehas lang din. Citronella ba to? Opo. Oo, citronella. Malalaman niyo po citronella pag pula po yung pinakapuno niya. Malalaman pala pag citronella, pag pula yung pinaka dulo. Tapos Pag naman po tanglad ay green. green naman. Puti-puti. So, Parang ganun yun. din siya, no? Opo. Ito Oo. naman po kasi pang ano pa pa. Pero nakakain din ba citronella? Hindi po pang ano lang po yun sa lamok. Oo nga, sa lamok, di ba? Pero yung tanglad talaga, ito pinang Pero ano ito to. yung ginagamit sa tinola, no? Oo. So ayan. So ito sitaw. Mga Ito pala sitaw. gamot sa ano, pampalis lamok, ano. So narito yung kanilang vermi composting area. Ayan. Pero mas mabango to, mas mabango to. Itong tanglad. So ikot pa tayo dito. Meron sila dito maliit na kubo. Ayan. Ito mga anin nyo na to. Wow. Tingnan mo, may mga anin na silang mga gulay. So may manok sila dito. Ito ay native chicken. Native chicken. Mas mabango tanglad. Oh, may mga native chicken sila dito. Ang ganda. Tapos may mga kangkong. Ayan, ito yung fish pan nila, tinatawag. Dito siguro. Ano nakaano sa fish pan? Ano nakaano sa fish pan nyo? Tilapia? Bulig. Wow, bulig oh. May buligan dito. Ganda. So dito naman sa side na to, mga kamatis. Pero may mga baging-baging din. So meron din sila dito mga herbal. Like ito sabi lang. Hapon nakita ko dito si sir. Ang ganda. Yung sabi lang. So may oregano. Wow, variegated oregano. May tinda kami nito Variegated oregano. Ito pakayungkong. Asa yung pakayungkong ito? Yung pakayungkong gamot to din to, no? Di ba? Oo, sa Saan? Kati. Sa Kate, sa Gali, sa Buni. Sa Buni. So ito yung mga halamang gamot nila. Dito yung mga meron silang tawag dito. Meron silang mga section dito na halamang gamot. Oo, katakataka. So ano naman to, isa na to. Pag masakit ngipin. Anong halamang gamot to? Hindi. Protocola? Protocola. Parang ano Gamot yung- saan to? Parang takip kuhol, no? Oo. Ang dahon. Ayun pa, may tsaang gubat. Ayun, oh. Hierba buena. Malisimang. Ano ba yung malisimang? Asan? Yan, Acapulco. Malisimang. Ulasimang, peperomia. Peperomia. Parang wala ata siya ngayon. Hindi yan yun eh. Hindi yan yun. So, ito. Ito maganda rin tong style na to, oh. Taniman ng mga Namumunga yan eh. parang Parang Pechay Bagyo ba to? Ano ba tawag dito yung ano yan? Acapulco? Ano tag doon? gamot sa ano yan, sa Kati. Lettuce. Lettuce, Lettuce. Parang nabablanko ko. Lettuce. Pwede dito ang itanim yung mga lettuce. Ano? Oo. Ganyan yung sinasabi ni Kylie gagawin niya. Anda. Anda na. So, meron dito Okay, kalamansi. Yan, may bunga na ba yung mga kalamansi? Ayan, pabunga na oh. Kita nyo. Yan, may pabunga na yung kalamansi. Nang-harvest na rin yung kalamansi. May okra. Insulin. Yung insulin plant oh. Sa aming cons meron kagawad meron sa aming insulin plant oh. Patay ng insulin plants. So ito yung gagawin naming model para makita natin kung ano mga ilalagay natin. So Alagaw. ayan, ano to? Alagaw. Oh. Sa mga isda, yung luto sa dilaw. Ito ano to parang ano to, yung bulaklak nito gamot eh. Ano nga yan? Yung Ternate, ano? Blue. Blue ternate. Yes, blue ternate. Yan, pag binabad mo sa pinakatubig na mainit, kukulay yan. Tapos mawawala yung... Pero saan siya? Anong nakakagamot siya ng ano? Opo, nakakagamot din. Parang tsaka yan. Ito naman yung ating organic vegetables. Dito, sections. May mga okra, tsaka may mga, may talong. Ayan o. Yan. So, yan ang kagandahan ng mayroon tayong backyard gardening. Mga organic and edible gardening. And kung halimbawa wala kayong ulam, ayan, pwede naman talong. Di ba? Sarap kaya ng talong.
Piritong talong. So, ayan, ang ganda. Ayan. Ito parang damo-damo lang sa amin to So, may mga sili. Ayan, may mga bunga na yung sili dito. Yan. Ito pa itakagol na sa likod. Ano? Protocola? Protocol. Ito pala. Ang saan gamot yan? Bibili ako nila. Protocol. Ang ganito, planting calendar. Ayan. Makikita mo pag yung upo, January, February, March, dapat ano, maturity nila, yung nakalagay dito yung planting calendar nila. Tapos nakalagay dito yung maturity, kung kailan sila siguro pwede nang kabunga. So, ayan. So, napakaganda. Si Sir Aris. Hi, Sir Aris. Sir Aris, nagbablog lang ako Sige lang. Oo, para promote natin tong ating organiko na Sir, di ba nanalo to, no? Oo. So, pinagmamalaki ng giginto na nanalo tong ating Bali, ano po tayo? First sa buong Region 3. ayun. Grabe, first tayo sa buong region. Itong organiko Bali, ng ngayon kasi Kamalabay. yung status niya is under construction or renovation. Gawa ng Ulysses, bumaha. So, ang tubig is hanggang dito sa violet na na pots. Oo. So, na tubig. So, namatay yung ibang halaman namin. Mm. Itong gitna dati, ang nakalagay dyan is pechay at saka lettuce. So doon sa planting season natin, nagpapalit-palit kasi tayo ng crops After na i-harvest yung isang crop, papalitan. Yung ibang So ngayon ang nilagay namin is okra at saka patola. Oo, tapos may mga talong na nakaano. Yung mga talong dati na din yan. So ngayon nagtatanim kami, nagbabago ng tanim, nag-a-add kami ng mga ng mga crops. Oo. So, ang lalago na ng iba, no? Oo. Sir, ito mga ilang may months ba preparations nito talaga? Bali nung ginawa namin to ay September 15, tapos natapos kami ng November. Kasi ang judging nangyari is November 4. So before November 4, tinapos namin siya. Almost 1.5 months. 1.5 months. Pero ano na siya, lashy na talaga yung mga talagang nag-develop na rin yung mga crops. Bali, ang tawag dito is organic sustainable garden. So lahat ng kailangan dito, present din siya dito sa sa garden natin. For example, yung fertilizer natin. Hindi tayo gumagamit ng synthetic na fertilizer. Ang ginagamit natin is organic. So meron tayong vermicomposting area. So yung mga dahon natin na tinatanggal, yung mga katawan ng saging, yun yung nilalagay dun sa vermicomposting area. So inaano nung mga bulate yun. Tapos dun tayo kumukuha ng pang-fertilize dito sa garden natin. So wala talagang chemicals na involved, ano? Tapos sa pandilig naman, yung poop ng manok, pinapakain dun sa mga isda natin dun sa fish pond. Tapos from the fish pond, yung poop doon naman kami kumukuha ng pandilig dun sa mga halaman. So umiikot yung cycle within the garden lang talaga yung para ma-sustain siya. So hindi natin kailangan bumili ng fertilizer sa labas, hindi kailangan bumili ng pesticide sa labas. So yun. Eto, meron kaming area dito kaso magulo pa ngayon. Oo nga pero okay lang yun. So nagko-composting kayo. Usually ang composting mga 30 days siguro, no? Mga 1 month ang inaabot, no? Bali, vermicomposting, gumagamit tayo ng African Nightcrawler. Ano yung African Nightcrawler? Yung mga bulate. Oo, yung mga bulate. Kasi from the pupo ng bulate yun, di ba yung mga vermicast? Yes. So yun. Ayan po. Kita natin Tapos yung mga fertilizer. Peaceful ruminants po tayo yung rabbit. So ngayon po kasi namatay yung isa namin sa sobrang ginaw. Isa na lang po yung naiwan. Ano naman ginagawa sa rabbit, sir? Bali yung poop naman ng rabbit, bumabagsak din siya dun sa composting area natin. So ginagamit natin yun sa pag-decompose nung kasi mga nilalagay ng mga dahon. Kumbaga yung pinaka compost nagsisimula ng pag-decompose ng mga soil, yung poop niya. So ayan, NDP nakita nyo, grabe, sobrang
sobrang ano to, beneficial to kasi sa mga tao kasi pag natuto sila talaga ng organic gardening, 'di ba? Like nung pandemic, 'di ba? Parang dito pwedeng masustain yung mga pagkain nila in any case na ma-lockdown, 'di ba? Medyo matagal lang talaga magtanim, pero pag nag-umpisa na siyang magbunga, halos araw-araw mag-aani ka ng bunga niya. Kagaya ng okra. So since nung tinanim siya, after 30 days yon, sunod-sunod na yung bunga, hindi na siya tumitigil. So everyday halos may bunga. Even itong talong, halos everyday din may makukuha kayong bunga. Ang mabilis natin is yung lettuce at saka pechay. So kung makita nyo ito, yung kawayan natin. Makita nyo siya. Kawayan lang pero may mga lettuce na nabubuhay. So yan ay 15-day-old yung ating lettuce. So after 15 days. So sa pag 25 to 30 days, pwede na po siyang anihin. Oo. Unlike dun sa ibang garden, kapag sumobra siya sa 25 days, pumapait. Oo. So dito sa atin sa organico, kahit lumagpas siya ng 30 days, Hindi siya pumapait kasi nga organic yung ginagamit. oo, dahil walang halong talagang walang chemicals. Kaya Yung walang kasing sa mga sa labas na mga grown mga commercially grown na lettuce. Binibilang lang talaga nila yung araw. Oo. So pagka sumobra naman 30 days na, pag kinain mo yung lettuce mapakla. Oo. Dito sa amin wala. Tinitikman namin Tsaka yan yung mismong pagka inaano namin, sinubukan namin kung talagang pag lumagpas siya dun sa araw na yun pumapait. So ayan, mga ka-MDP. Ang dami nating natutunan kay Sir Aris, ano? So okay. Na tayo mga ka-MDP at napasyalan na natin tong organico and siguro ito yung magiging model namin kasi syempre champion to sa region di ba? So pagbalik natin ng barangay at saka ng bahay and susubukan natin yung mga natutunan natin kay Sir Aris, ha. Sir, thank you so much and salamat sa invite nyo sila, sir, kung anong Bisita po kayo dito sa amin sa organico sa munisipyo ng Giginto. Makita niyo po yung ating 200 square meters na organic garden. 100% organic po. Yes. So healthy living po tayo. Kailangan po natin na i-rehabilitate din po yung lupa. So we go organic. Sabi nga, okay daw po sa OA. Okay. Sige po. Thank you so much and thank you sa pamahalang bayan ng Giginto sa pag-accommodate natin dito and thank you mga ka-MDP. Happy planting. Bye-bye po. Bye po. Thank you.